Yung pong pulburon issue, ayon po kay Trillanes sa pag-guess niya po sa isang politiko, yung kay basta isang programa po yun ni Pahatin. Tsaka Andulong yata yung babae ron. Sabi po ang akusasyon po ni Trillanes, ang ugat po niyang pulburon video na yan ay si Pangulong Duterte daw po. No? Ayon po kay Trillanes dahil magaling daw si Duterte sa bintang-bintang na ganyan. No? Yung bintang-bintang na ganyan. Magaling daw po si si Pangulong Duterte. Yung video-video, tapos yung gagawing hulugan. Alam mo po, Senator Trillanes, parang kayo yung mahilig dyan eh. No? Alam ko si Pangulong Duterte, inaabangan ng tao yung gikan sa masa, pero hindi po yung abangan ang susunod na kabanata at may bubulgar po kami. Wala pong ganun si Pangulong Duterte, yung talk to the people niya, wala pong part 2 yun, hindi po nagpa-part 2, wala pong part 3. Sino po ba yung mga mahilig sa part 1, part 2, part 3? Di ba? Bikoy part 1, Bikoy part 2. Ngayon naman kay Las Cañas, may Las Cañas part 1, may Las Cañas part 2. Episode 2, sabi ko nga, ang kantsaw ko nga may episode 2 na pala. Hindi pa namin napanood yung episode 1 Wala kaming balak panoorin. Okay. In fairness po, kay Maharlika, kanya po yung pulburon. Di ba? Kanya po yan. No? Hindi naman po di-deny ni Pangulong Duterte. Kailan po ba nag-deny si Pangulo? Hindi po yan, hindi po duwag ang aming Pangulo sa madaling salita. Pag siya po nagsabi, never niya pong tatalikuran yan. Yan ba naman, gagamitin niya pa si Maharlika? Ang pagkakaalam ko po, hindi po sila, ano ba sila ni Maharlika? Alam ko si Maharlika, loyalista di ba? Na disgruntled. Siya po yung isa sa mga unang mga loyalista na bumaliktad And never po siya naging Duterte supporter. Hindi ko po siya nakikita sa mga Duterte. Si Tipi pa, nakikita ko may mga picture pa kay Duterte. Pero si Maharlika parang wala talaga. Talagang Marcos loyalist talaga si Maharlika. Sa kanya po nagmula yun. Give credit where credit is due. No? Okay. Pakibigay link kay Buds, wag burahin para mabasa niya na totoo yung offer ng US sa Mindanao Railway. Uy, bakit ako Kala ko, lowbat ako. Ako malolobat. Okay. Tsaka hindi po mahilig si Maharlika po talagang mahilig po yan yung ganyan abangan sa susunod na kabanata. Pero si Pangulong Duterte po, hindi niya po style yan. Kaya, ewan ko kung bakit hindi pa ba sapat na, kala ko ba matatag yung kaso nyo sa ICC? Di po ba? Kung matatag yung kaso nyo sa ICC, bakit po uugnay nyo pa rito sa pulburon si Pangulong Duterte? Ang dami nyong inuugnay kay Pangulong Duterte. Inuugnay nyo pa siya na Lords of all Drug Lords. Yan po yung sinasabi ni Las Cañas ngayon. Si Duterte daw ang Lord of all Drug Lords. Kaso may kinasuhan nyo na sa ICC. Sabi nyo, ayan na, makukulong. Hindi na po namin kasalanan yun kung hindi po nasisira sa tao si Pangulong Duterte. Hindi po namin kasalanan kung patuloy na minamahal ng tao si Pangulong Duterte. Katunayan, number 1 po siya sa survey. Number 1 po siya dun sa sinasama siya. Meron tanong kasi na hindi siya kasama Kaya wala siya ron sa top 12. Hindi po dahil ayaw sa kanya ng tao. Kasi syempre kung may pagpipilian at wala ron si Pangulong Duterte, hindi talaga papasok. Sinasabi niya po yan Ang kanya pong source, taga Malacanang. Kaya nga Kaya nga minsan iniisip ko, hindi kaya pinipidan si Maharlika ng mga maling info para madaling tirahin, di ba? Tingnan nyo ngayon, tinitira yung may pulburon. Nasaan yung pulburon? Nihintay ng mga taga rito kay Badong, kailan ang rally? Kailan ba susunod na na hearing kay Pangulong Duterte na makapag-rally naman? Ayan po, hindi po sedition yan. Hindi po nananawagan kasi ang rally po ay legal. Lalo na kung ang rally mo ay hindi ka naman nananawagan na ibagsak. Ang rally mo ay pagtanggol si Pangulong Duterte. Yung po mga pagkakaiba, no? Kahit po rally yan, pero nananawagan ka ibagsak po, tas edisyon din.
Sana po may kaalaman din po tayo sa batas. No, aarmasan unang-una po, no, hindi po pwede na basta-basta tayo yung kung vlogger po kayo, kahit po siguro supporter, 'di ba? Napupunan niyo po sa sobrang tuwa niyo. Uy, okay to. Kailangan po naniniwala po kayo sa mga sinishare niyo. No? Ito po pinaka-safe. Kasi kung naniniwala kayo sa sinishare niyo at makulong man kayo dahil sa sinishare niyo, at least naniwala kayo. Ganun talaga. Pagtatawanan na lang natin. Kasi pinanood ko si si Macanas, yung latest niya 8 hours ago. Ewan ko kung may mas latest pa ron. Pinapanood ko siya pinanood niya raw yung kung ano raw yung nagtatanong lang naman daw siya. Parang nagpapaliwanag siya ng ng mga senaryo bakit ganun yung topic niya. Di ba? Yung topic niya yata na sa yung may kumukumbinsi kay Pangulong Marcos para mag-resign, parang ganun. No? Yan yung sinabi niya na ni-review niya, tinignan niya, parang opinion niya lang naman daw yun. Yun po yun, at least handa siya makulong dahil sa kanyang opinion. Kayo po, sa atin po, ito ang unang yung kukwestiyonin sa sarili niyo. Ito ba'y naniniwala ko rito sa... Kasi nagsishare kayo eh. Yung sharing po, kasama rin po yan. Vlogger man kayo o hindi kayo vlogger, pwede po kayo makasuhan. Yan po bang sinishare nyo, naniniwala kayo? Kung naniniwala po kayo, di makasuhan man kayo, tatanggapin nyo. Naniniwala kayo eh. Yun lang po yun. Pero kung medyo alanganin, yan po yung rule of the thumb natin ngayon. No? Tapos na po yung panahon na lahat pwede nating sabihin. Tapos na po yung panahon lahat pwede nating i-share. Ngayon po, kinakailangan po kahit po kayo follower lang ng isang vlogger, kahit po kayo, mag-ingat din po tayong lahat. No? Ang sinasabi po natin, lahat po ngayon ay tinitignan kung ano yung mga sinishare, sino yung nagpapakalat, posibilidad ba? Wala pa naman pong kinakasuhan. Pero pinakakalat nila parang pag nagpapakalat ng ganyan, inihanda na kayo. Ito na yung magiging kalakaran. Wala naman pong masama sa pinaniniwalaan nyo yung sinishare nyo. Yun po, ganda ng ganda ng ko ron. Kunwari, naniniwala kayo na dapat mag-rally para kay Tatay Digong. Rallying, kinasuhan siya eh. Magpapakita tayo ng support. Pwede nyo i-share yun. Yun lang ang laman eh. Di ba? Pero mag-share kayo ng mga medyo alanganin kayo. Kayo nga alanganin, huwag nyo na i-share. Yun lang po ang pwede kong maipayo sa atin. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Anis Samal Adia, nakaka-stress talaga pagmumukha ng Trillanes na ito. Kahit anong gawin mo at paninira kay Tatay Digong, solid supporter pa rin kami. Pahayag naman ni Belly Joe, basta na lang may paratang. Baka tatakbo na rin tong senador. Nakakatawa kasi nagkudita, tapos sumuko kasi takot mamatay. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Aizen Sales. Tumakbo ka ulit Trillanes, para malaman mo kung paano ulit matalo. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.